Okay, magandang araw po, gabi, ano bang oras po na mapapanood po ninyo itong ating programa ngayon, ano? So, magandang araw po sa inyong lahat o gabi. Okay. So, bago po lahat, binabati muna po natin ang lahat po ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad. Okay, syempre ang lahat po ng mga tapat, ng mga politiko, mga kapulisan, kasundaluhan, lahat ng mga departamento ng ating bansa na tapat sa kanilang mga tungkulin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, di na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan. Pag-uusapan po natin ngayon, ito pong ginawa pong pag-file po ng resignation letter ni Judge Jaime Santiago. Alam niyo po mga minamahal ko mga kababayan, marami po ang nalulungkot dahil alam po ng karamihan, lalong-lalo po ng mga kababayan ni Judge Jaime Santiago kung sino at ano siya at kung ano ang kanyang paninindigan, prinsipyo. Alam na alam nila kung anong uri ng pagkatao o kung gaano kalinis ang kanyang performance o kaganda ang kanyang performance pagdating po sa kanyang trabaho. Alam nyo, bago po siya naging hepe o naging direktor ng NBI, siya po ay naging judge. At sa kanya pong pagiging judge ay hindi po niya ito hinaluan o hindi niya dinungisan ang kanyang pagiging hukom. Wala po tayong nabalitaan o wala pong issue tungkol sa kanya na ginagamit niya ang kanyang pagiging judge para lamang magkapera o yumaman. Kaya para po sa mga kababayan niya at sa mga nakakakilala sa kanya, especially sa ating mahal na Pangulo, nalulungkot po ang ating mahal na Pangulo dahil sa ginawa pong pagbibigay ni Director Jaime Santiago ng liham sa ating Pangulo na tinatawag na resignation letter. Labis po na nalulungkot ang ating Pangulo dahil alam po ng ating mahal na Pangulo kung ano at sino si Director Jaime Santiago. Alam niyo, pag tinanong niyo yung mga NBI agent, maging yung mga OIC, officer in charge ng bawat NBI, wala po silang masabi, ni wala silang makitang dungis sa pamamalakad po ni Judge Jaime Santiago. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, kung di ako nagkakamali, noong August 15, 2025, taong kasalukuyan po, ginawa po niya, kasama na yung pagpipress con, pinahayag niya na kaya siya nag-file ng resignation letter sa ating mahal na Pangulo sapagkat may mga taong nasa paligid niya na nakakakita sa kanyang magandang performance na naiinggit, na sumisira sa kanyang reputasyon. Alam niyo mga kababayan, para sa akin, hindi na po bago Hindi na bago yung sistemang ganyan. Na may mga taong dahil naiinggit sila sa ginagawa mo, naiinggit sila sa naaabot mo. May mga taong inggitero May ganong talaga, hindi mawawala sa mundo yan. Alam niyo, magsimula na lang tayo sa story ni Lucifer at saka ng ating Diyos Ama Nagsimula ang kasalanan ng isang nilikha dahil sa selos at dahil sa kanyang pagmimithi ng mataas na kapangyarihan. Kung babasahin po ninyo ang Biblia, mga kababayan, nagsimulang magkaroon ng kasalanan ng isang nilikha ng Diyos dahil sa inggit.
Dahil sa inggit, ayun, kinalaban po ni Lucifer ang Diyos na lumikha sa kanya. Kaya, alam nyo, kung babasahin nyo yung Biblia, sa pamamagitan po ng paninira ni Lucifer sa pangalan o sa pamamahala ng Diyos Ama, may mga naakit po siya, may mga nadala si Lucifer. Kaya nung nag-aklas sila at nakipaglaban sa pamamahala ng Diyos Ama, marami sa mga sumang-ayon o naniwala kay Lucifer ang kasama niyang itinapon sa mundong ito. At malamang yung mga espiritong yon na dinala o ibinaba ng Diyos sa mundong ito ay sumapi doon sa mga naninira po kay Judge Jaime Santiago. No? Alam nyo, may mga Pilipino na kapag nakikita po nilang umaasenso ang kapwa-tao nila, mga kababayan, gumagawa sila o lumilikha sila ng isang istorya na makakasira po sa reputasyon ng kanilang kapitbahay. Pag nakita ng kapitbahay na may kotse yung kapitbahay niya, gagawa ng kwento yan. Sasabihin, hindi ba kayo nagtataka paano nagkaroon ng kotse? Paano nagkaroon ng bahay yan? So gagawa ng kwento para sabihin lang, para palabasin lang na kaya yumaman yan, nagkaroon ng kotse at malaking bahay dahil sa droga, dahil sa masamang paraan. Ganun ang Pilipino minsan eh. Dahil nga sa inggit, gagawan ng istorya. Kung hindi po ako nagkakamali, dahil po sa usapin ng mga nawawalang sabungero, idinawit po ang pangalan ni Judge Jaime Santiago na nagsasabing yung bagman niya ay sangkot sa usapin ng mga nawawalang sabungero at tumatanggap siya ng pera. Alam niyo, para sa isang judge na may delikadesa, kaya niya naisip na mag-file ng resignation letter sa ating mahal na Pangulo. Ito po ay sinyalis ng kanyang katapatan. Ito po ay sinyalis na ang mga taong katulad ni Judge Jaime Santiago ay mayroon pong malinis na budhi. Mayroon pong mabuting intensyon na maglingkod sa taong bayan. No? Pero, alam nyo, sa totoo lang, ang inaakala siguro, kasi balita ko po, isa sa OIC, o isa sa mga taong nandiyan dyan mismo sa hanay ng NBI, ay mayroon pong malaking pagmimithi na makuha yung posisyon ni Judge Jaime Santiago. No? Malaki yung pagmimithi niya. Ayaw ko muna pong mag-mention kung sino yung taong ito. No? Ayaw ko muna mag-mention kung sino to. Pero nakarating na po sa akin yung pangalan ng OIC na to. Balita ko, yung OIC na to ay nagiging kasabwat ngayon ng isang taong mayaman na involved po sa usapin ng mga nawawalang sabungero. Nagiging kakuntsaba siya para masira yung reputasyon ng isang judge na tumutupad lamang sa kanyang tungkulin alang-alang po sa kanyang sinumpaan at para sa bayan. No? So, alam niyo mga kababayan, akala siguro ng OIC na to, no? Na kapag nag-resign si Judge Jaime Santiago, siya na agad ang papalit.
kung di po ako nagkakamali, meron pong undersecretary na ang pangalan ay JC Andres, ay iminungkahi po ni Secretary Jesus Crispin Remulla o inendorso na maging acting director ng NBI ngayon, no? Kasi pero may mukhang hindi po sang-ayon ng ating mahal na Pangulo na si JC Andres o si Undersecretary JC Andres ang maging OIC tinatawag po na acting director ng NBI dahil ayaw ng Pangulo. Kita nyo hanggang ngayon po mga kababayan, walang pumapalit at walang mapili. Mahirap po kasing basta-basta na lang pumili ng magiging direktor ng NBI. Kung maalala po ninyo mga kababayan, naalala niyo yung kasama ni dating Senador Laila de Lima na nabuhay, bagamat nakakulong doon sa NBI, sa detention facilities ng NBI, ay para po siyang VIP na nagiging para siyang politiko na may bodyguard. Ang bodyguard niya yung mga NBI agent pa, base po sa natuklasan ng Quadcom, di ba? So, hindi po mangyayari yun kapag maganda po, magaling po, tapat po ang umahawak sa nasabing ahensya. Pero bakit nangyari yun? Kasi natuklasan na yung taong yun ay nagbibigay ng payola, nagbibigay ng pera every month, every week, para lamang masunod yung layaw niya. So, ibig sabihin, nagagamit po minsan yung kapangyarihan. Noong panahon na yon, nagagamit yung kapangyarihan ng NBI para po sa personal na interest ng mga taong dapat sana inananagot pero nabubuhay na para bagang walang ginawang kasalanan. Nauunawaan po ba natin? Kaya hindi po makapagdesisyon basta-basta ang ating mahal na Pangulo, sapagkat bibihira po tayo makakita ng isang taong katulad po ni Judge Jaime Santiago na mayroon pong katapatan, tunay na pagmamahal at pagsunod sa kanyang mandato. Mahirap na po hanapin yung mga taong katulad niya. Kaya nga ako man din ay nalulungkot. Ako man din ay hindi makapaniwala na yung tao tuloy na walang ginagawang masama ay pinag-iinitan ng mga masasama. O talagang ganun talaga ang sistema o buhay natin sa mundo. O ganun na talaga ang nangyayari sa ating mundo, na kapag may mabuti, may mga masama na sumisira sa mga mabubuti. May mga masama na maliban na sumisira ay pumapatay sa mga mabubuti. Kaya naniniwala po ako sa nakasulat sa Biblia na ang trabaho ng mga masasama ay pumatay, mangwasak, magnakaw, manira. Pero alam nyo, sana ay maging maisip po ni Judge Jaime Santiago na kung ang Diyos ay nakipaglaban sa mga tao, sa mga nilikha niyang inggitero, sa mga nilikha niyang mainggitin, dapat lumaban siya. Kasi pag nagbitaw po si Judge Jaime Santiago, parang sinabi niya rin niya na ipapaubaya ko na sa mga tiwali na tao ang pamumuno sa NBI. Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo para sa akin,
huwag siyang sumuko. Isipin niya na mas maraming Pilipino ang naniniwala sa kanya, sa kanyang prinsipyo, sa kanyang reputasyon, no? So ako, ang mensahe ko lang po sa ating butihing Judge Jaime Santiago, lumabang ka, sir, kasi manindigan ka para sa amin, para sa mga Pilipinong umaasa sa iyo. Marami ka pang kaso na masosolve. Marami ka pang kaso na marami kang Pilipino na matutulungan at mabibigyan ng hustisya. Kaya para sa akin, tama lang po yung ginagawa ng ating Pangulo ngayon, na hindi siya pumirma. Pero ewan ko lang kung anong mangyayari. Pero para sa akin, sana wag. Dahil tulad ng sinabi ko, mahirap na makakita ng isang pinuno ng NBI na talagang isinasa puso ang kanyang tungkulin, no? So ganun pa man, sa mga naninira po kay Judge Jaime Santiago, wag naman po kayo magpakapal ng mukha, no? Kung naiinggit kayo, hintayin nyo na lang na matapos yung kanyang termino, di ba? Hindi yung dahil gustong-gusto nyo nang humawak sa posisyon na yan. Ano bang nangyayari? Baka maraming mga OIC dyan na dahil sa hindi na sila alam nyo na, yung buhay-buhay, yung mga diskarte dyan na kung ano-ano. Kaya gustong-gusto na nilang palitan si Judge Jaime Santiago, dahil ang pagkakaalam ko po, maraming pagbabago na nangyari simula po na pumasok umupo bilang direktor ng NBI si Judge Jaime Santiago. Kung dati ay malaya ang mga agent ng NBI at yung mga OIC officer ng NBI na gawin niya, gumawa ng mga monkey business, ngayon ay hindi na po. Kaya yan siguro yung kanilang tinatrabaho ngayon, na maalis sa hanay ng NBI yung isang direktor na nagpapatupad ng batas. Yan ang problema sa bansa natin. Ayaw ng mga Pilipino ng mabuting politiko. Ayaw nila ng mabuting pulis. Ayaw nila ng mabuting sundalo. Ang gusto nila yung corrupt. Ang gusto nila yung masama. Ganun ang mindset ng mga Pilipino minsan eh. Kaya minsan nakakahiya na maging isang Pilipino, no? So pero ganun pa man, alam kong maghahari pa rin ang kabutihan, ang katotohanan laban sa kadiliman o kasamaan. Kaya muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po rin mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.